Comelec Chairman Benjamin Abalos matapos niyang paratangan si Judge Jesus Mupas na humihingi umano ng suhol. Narito ang report. Hindi ko sinasabing siyang karapat. Hindi raw iiwan ng mga taga-suporta si dating Comelec Chairman Benjamin Abalos. Full force sila sa Pasay City Hall kasabay ng paghiling ni Abalos sa korte na payagan siyang mai-house arrest o makapagpiyansa sa kasong electoral sabotage. When you are behind bars, there is no such thing as comfortable living. No. It's the emotional stress that bothers you. Pero ang apilang house arrest at piyansa hindi na natalakay dahil sa ikatlong hiling ni Abalos na mag-inhibit sa kaso si Pasay RTC Branch 112 Judge Jesus Mupas. Una na kasing pinaratangan ni Abalos si Judge Mupas na humingi umano ng 100 milyong pisong suhol sa pamamagitan daw ng dalawang emisaryo. Dati na itong itinanggi ni Judge Mupas at pinakontempt na si Abalos at ang abogado niyang si Attorney Brigido Dulay na may karampatang parusang 10 araw na pagkakakulong. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni Dulay ang hakbang ng hukom. Dagdagan niya, premature daw ang paglalabas ng arrest warrant dahil maaari pa naman daw silang maghain ng motion for reconsideration. Maging si Abalos kahit kulong na, inalmahan ang pagpapakontempt sa kanila ni Judge Mupas. Kung totoo na yung West na sinasabi itong dalawang emisaryo na nagpapahingi, they do not deserve to be in the judiciary. Para sa unang balita, Lia Manyalok del Castillo reporting. Lumang 20-story building sa Houston, Texas, sadyang pinasabog ng demolition team. Sa loob lamang ng 20 segundo, mabilis na gumuho ang gusali matapos ang isang malakas na pagsabog. 2 taon na po umano itong abandonado at unti-unti na raw lumulubog dahil sa problema sa pundasyon. Ayon sa may-ari ng gusali, mas magiging magastos kung ipapagawa pa ito muli, kaya minabuti ng gibain na lang ito at patayuan na lang ng bagong gusali. Matinding pagulan ng niebe o snow nararanasan sa Austria. Umabot na hanggang 120 sentimetro ang taas ng bumagsak na niebe sa ilang lugar. Isinara ang ilang kalsada sa pangambang baka magkaroon ng pagguho ng snow mula sa mga bundok. Tigil din po ang biyahe ng ilang tren dahil nalubog sa niebe ang mga riles. Hindi rin madaanan ng isang tunnel na nagdurugtong sa Austria at Switzerland. Ayon sa mga otoridad, posible pang umabot ng hanggang 1 metro ang taas ng snow sa mga susunod na araw. Sa Peru naman, daan-daang residente ang nawalan ng tirahan matapos masunog ang kanilang mga bahay. Ayon sa mga bumbero, sa sobrang laki ng apoy, 4 na ang bahay ang natupok sa loob lamang ng 1 oras. Napag-alamang sa kusina ng isang bahay nagsimula ang sunog. Problema ngayon kung saan titira ang mahigit 700 residenteng nawala ng bahay. Wala namang naitalang nasawi sa sunog. Malaysian Opposition Leader Anwar Ibrahim ipinawalang sala ng korte sa kasong sodomy. Dahil sa desisyon ng korte, inaasahang mapapabilis ang pagbabalik politika ni Anwar na isa sa most celebrated reformer sa Asia. May 2,000 tao nagtipon-tipon sa labas ng korte para magpahayag ng suporta kay Anwar. Not guilty ang naging desisyon ng korte dahil kaduda-duda raw ang DNA samples na isinumite bilang ebidensya. Itinuturing na krimen ang pagtatalik ng 2 lalaki sa Malaysia na isang kilalang Muslim country. Oras na para sa unang chika, narito na po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Bukas na po umpisahan ang shooting ng Hollywood film na The Bourne Legacy sa Pilipinas. Bukod kay Jeremy Renner, nasa bansa na rin ang kanyang leading lady na si Rachel Weisz. Ang unang chika, hatid ni Aubrey Carampel. Mailap sa media at nakabonet pang dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang Oscar-winning British actress na si Rachel Weisz. Si Weisz ang leading lady ng bida ng The Bourne Legacy na si Jeremy Renner na noong nakaraang linggo pa dumating sa bansa. Inaantabayanan na rin ang pagdating ng Hollywood actor na si Edward Norton na gaganap naman daw na kontrabida. Pero bukod sa cast, usap-usapan na rin ang posibleng pagdalaw ng mister ni Weisz na si James Bond star Daniel Craig sa shooting. Magsisimula ng mag-shoot sa Miyerkules ang pelikula sa ilang piling lugar sa Metro Manila at Palawan. Pero confidential daw ang mga eksaktong lokasyon ayon sa local production ng pelikula na Philippine Film Studios Incorporated.
Gayunman, inaasahan na raw nila na dadagsain ito ng mga miron, lalo yung malalaking eksenang kukunan sa mga pampublikong lansangan. Sa pagsushoot na ito, umaasa ang gobyerno na darami hindi lang ang mga foreign film producers na magsushoot sa bansa, kundi maging ang mga turista. Dahil halaw nga sa slogan ng Department of Tourism, pati shooting, more fun in the Philippines. Para sa unang balita, Aubrey Carampel, reporting. Pelikula ni Steven Spielberg na War Horse nag-premiere na sa London at kabilang sa attendees ang Duke and Duchess of Cambridge na sina Prince William at Catherine. Sa premiere, nakilala ng couple ang mga tao na involved sa paggawa ng pelikula, kabilang na ang direktor na si Steven Spielberg. Ito ang kauna-unahang premiere na dinaluhan ni Catherine as Duchess of Cambridge. Harry Potter's star Daniel Radcliffe is in love. Ang maswerteng babae, ang 22-year-old non-showbiz girlfriend niya si Rosie Coker, na nagkakilala po ang dalawa sa set ng Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, kung saan bumida si Daniel at naging production assistant naman si Rosie. Ayon kay Daniel, hindi man daw siya perfect boyfriend, pero masayang-masaya raw sila ni Rosie sa piling ng isa't isa. Umpisa pa lang yan ang ating chikahan this morning, kaya tutok lang. At ang hirit namin mamaya ang latest na simbahan ng Quiapo. Ngayong naibalik na ang itim na Nazareno. Aalamin, Sanggol sa Russia nahulog sa isang sinkhole patungo sa drainage system. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Yeah. Ito na, may season. Hindi ako May season makapagsalita. talaga. Hindi tayo makapagsalita kanina patay kasi tikim dito sa itong authentic Chinese recipe. Ngayon, recipe cuisine. Yeah. Ngayon, makakasama natin si Chef Boy Logro na mukhang Chinese. Kusina Master Idol sa kusina. Yes. Chef Boy, good morning. Good morning! Good morning, Led. Good morning, Ma'am Susan. Chapsuy. Chapsuy, yes, authentic siya. Bakit sinabing authentic? Authentic ibig sabihin, of course, seafoods with chicken, and then mayroon cashew nuts, may quail egg. Yun ang mga original Yes. ingredients Marami niya. talaga kasi And then ang kulay niya white. White. Oh, ayan. So, paano ba niluluto ang Ayan, katulad nito, authentic celery, Chinese and tapos chapsuy? bread. Chapsuy kasi Mari, ibig sabihin assorted pieces. Assorted, yes. Chapsuy, At di ba? assorted talaga. Yan. Ito, kanina mas maganda itsura na